Hinostage ng isang lalaki ang kanya isang taong gulang na anak sa Taytay Rizal kagabi. Ang suspect na naaresto rin itinuturong ng gahasa sa menor de edad na anak ng kanyang kinakasama. Sensitibo po ang balitang ito na tinutukan ni EJ Gomez. Stranded ang mga motorista sa bahaging ito ng C6 Road, Barangay Santa Ana sa Taytay Rizal kagabi. Sarado ang kalsada dahil sa hostage taking na nagsimula ng pasado alas 7. Puno ang kalsada ng mga tao. Pinanood nila ang lalaking ito na ng hostage ng sariling anak na babae na 1 taong gulang pa lang. Tinutukan na 26 anyos na sospek ang anak ng patalim. Ilang beses na paupo at tayo ang hostage taker. Bitbit ang parehong patalim at kanyang anak. Tumagal ng mahigit 1 oras ang negosasyon ng otoridad bago sumuko ang sospek. Okay, salamat! Nagtamo ng sugat sa leeg ang bata. Agad inaresto ang sospek. Ayon sa pulisya, nakipag-away muna sa live-in partner ang sospek bago hinostage ang anak. Gusto niyang takasan yung krimen na ginawa niya. Reportedly, minolest niya yung kanyang stepdaughter. Kwento ng live-in partner ng sospek, nakita niya raw mismo sa loob ng bahay nila na hinahalay ng sospek ang anak niyang babae na 13 anyos. Nalaman din daw niyang matagal na itong ginagawa ng live-in partner. Ginawa niyang halo sex toy. Yung bata, tuwing may pagkakataon siya, nire-rape niya. Umuwi raw sa probinsya ang sospek para tumakas. Di nila namalayan na nakapasok ito ng bahay kahapon at nagwala. Hinablot daw nito ang 13 anyos na biktima at nasugatan ng dalang patalim. Pati ang ka-live-in nasaktan din. Pagkatapos po nun, tumakbo na siya hanggang palabas dun sa hanggang highway na. Dala-dala na po yung baby. Binaliktad niya ng gano'n yung bata. Sabi niya, hindi lang ako ang mamamatay ngayon. Mangdadamay ako. Pwede natin kasuhan ng violation of anti-violence against women and their children. And yung alarmism scandal and of course yung batas pambansa bilang 6, yung meron siyang dalang patalim. Yun ang ginamit niya sa pang-hostage. Nakakulong sa Taytay Municipal Police Station ang sospek. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Nagtaboy na naman ang Philippine Coast Guard ng mga barko ng China na malapit lang sa Zambales. At ang isang barko ng China gumamit pa ng nakabibigay umanong acoustic device bilang depensa. Nakatutok si Nico Wahe. Ang malakas na wangwang na yan ay tinatawag na Long Range Acoustic Device o LRAD. Ayon sa PCG, ginamit ito ng Vessel 3103 ng China Coast Guard kahapon habang tila nakikipagpatintero sa BRP Cabra sa Zambales. This is also our first time to experience itong paggamit ng China Coast Guard ng long-range acoustic device na ang sabi ng ating mga tropa, masakit sa pandinig, no? At very close proximity dito sa barko. Paraan daw ito ng China para itaboy ang BRP Cabra, lalo't nasa di kalayuan ng CCG Vessel 5901, ang tinaguriang monster ship ng China. May hirapan silang mag-move forward because BRP Cabra is just a few 100 yards away sa China Coast Guard. China Coast Guard vessel 3103. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRB 4409. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines exclusive economic zone. You are directed to depart immediately. Pero ayon sa PCG, tagumpay nilang napalayo ang mga Chinese vessel. The first day that we monitored the China Coast Guard monster ship was at 54 nautical miles. Ngayon, we were able to keep them away at a distance of 90 to 95 nautical miles. Ayon kay Defense Analyst Dr. Renato De Castro, gray zone operation daw ang ginagawa ng China. Gumagamit sila talaga ng coercive actions, harassment, and other measures short of the actual use of force, no? Although wala talagang paggamit talaga na tinatawag natin kinetic or lethal use of force, nevertheless, this is an indication ng talagang hostile yung action nila, no? Talagang nakakabahala.
Pero sa ngayon, hindi pa raw niya nakikitang sasakupin tayo talaga ng China. Paninindak lang daw talaga ang ginagawa ng China, lalo't alam nila na mas malakas sila sa atin. China ang merong pinakamalaking Coast Guard sa buong mundo, 700 ships. China rin ang merong pinakamalaking Navy sa buong mundo. Hindi lang tayo sinisindak, inuudyukan pa tayo. Inuudyukan tayo. Kaya nyo ba magsimula? Etong kakayanan namin. Subukan nyo lang. Sa kabila ng mga pangaharas, patuloy raw na magbabantay ang PCG sa West Philippine Sea. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Maayos sa pangkalahatan ang isinagawang mock elections ayon sa COMELEC. Yan din ang puna ng ilang nag-obserbang election watchdog at tiwala raw silang maayos ang ilang nakita ng mga problema. Nakatutok si Von Aquino. Sa kabila ng ilang aberya sa mock elections kahapon tulad ng mga balota na iniluwa ng Automated Counting Machine o ACM kahit walang problema, tiniyak pa rin ng COMELEC na sa pangkalahatan, naging matagumpay ito pati ang isinagawang mock election sa Singapore. Sa Singapore, sinubukan naman natin ang overseas voting, naka 100% transmission rate po tayo. Simula pa po noong 2010 nang tayo mag-automate, may mga akusasyon at mga aligasyon na baka daw po magkaroon ng signal jammers at and therefore may interrupt yung transmission ng results, pero wala naman pong napatunayan simula noong 2010 na kaya pong interrupt yung mismong transmission. Sa obserbasyon ng National Citizens Movement for Free Elections on NAMFREL, dapat pang paigtingin ang training ng mga teacher para magamay nila ang pag-operate ng ACM. Medyo may procedural refinements lang na kailangan kasi mukhang hindi paggamay ng mga teachers kung ano yung nilalaman sa general instructions na nilabas ng COMELEC. Nais din daw nilang ma-assess ang canvassing at ang transmission nito. Gusto rin namin ma-assess kasi wala kaming access dun sa NBOC. Hindi namin alam kasi you have to compare it also. Natanggap nila pero yung natanggap pa tama. Yun yung magandang comparison. Sabi naman ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, normal naman na magkaroon ng maliliit na problema sa mock elections. Overall and generally speaking, kahit naman ng mga nakaraang mga mock elections natin, meron talagang mga ganitong mga konting sabihin natin hiccups, pero ang maganda niyan, mailalagay rin na inputs yan doon sa gagawing improvement pa. Kinumpirma naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tuloy ang pag-imprenta ng balota bukas. At all cost, kinakailangan tayo ay makapag-imprenta ng balota by tomorrow. At therefore, kahit na may mga kaso pa sa ating katastasang hukuman, ay magtutuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-iimprenta. In fact, tayo po ay sumulat na sa ating kagalang-galang na punong mahistrado. Hanggat walang additional TRO, kami po ay magtutuloy sa pag-imprenta ng balota. Handa na po kami by tomorrow. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Pasiklaban sa indakan at kasuotan ng mga tribong naglaban-laban sa Tribes Competition na bahagi ng Dinagyang Festival. At mula sa Iloilo City, nakatutok live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Pia Halavira, happy Dinagyang mga kapuso. Hindi nagpahuli ang 8 tribo na kalahok sa Dinagyang Tribes Competition. Lahat ay nagpakita ng talento, creativity at world-class na galing na performance na tatak Ilonggo. Pananampalataya, pagkakaisa, mga sinaunang kwento at pagpapakita ng pamumuhay noong unang panahon na sumasalamin sa makulay na kultura ng mga Ilonggo. Yan ang bida sa performances ng mga tribong kalahok sa Dinagyang Tribes Competition. 8 tribo ang nagpasiklaban. May kanya-kanyang pasabog. Mula sa props, costumes, at energy ng dancers. Sa color parang mas maganda ngayon. I highly recommend Dinagyang. The reason is kasi ma-feel mo talaga at saka enjoyable talaga. Tama ka namin, Miguel. Ang kasadya sa ilang pagsaot, ang different nila nga mga props. Libo-libo ang nagtipon at nanood sa mga activity area sa lungsod.
Bago ang dinagyang tribes competition, nagsagawa muna ng misa sa San Jose Placera Church. Mahigpit din ang seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad. Pia, hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ng energy ang mga Ilonggo at siyempre ang mga bisita sa paglilibot dito sa Calle Real area kung saan ay sumasabay sila sa pag-memory-making o pagsasayaw at saka rin pag-picture taking sa mga tribo. Mamaya ay i-anunsyo na ang magiging kampyon sa iba't ibang kompetisyon sa Dinagyang Festival ngayong taon. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City, Halabira. Viva kay Senyor Santo Niño. Balik sa iyo, Pia. Halabira, madamo nga salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV.